Sige anak, susunod ako. Tapusin ko lang to. Ngunit kapag ako ay umahawit, nagkakapagwis, naaabot ko ang kalawakan. Beng! Beng! Lumapit ka rito, may pag-uusapan tayo. Kaoro, ana't naparito ka? Ipapaalam ko lang sa'yo na naibenta ko ng palayan ko sa kapatid ko. Sila na ang mag-aani dito at pagkatapos ng anihan, pwede na kayo umalis. Ha, Kaoro? Matagal na kami dito. Pamilya ko na nagsasaka dito. Wala akong pakialam. Ako may-ari ng lupa. Pwede ko kayong paalisin kung gusto ko. Wala kayong karapatan dito. Tay, hindi naman po ata tama yun. Kaoro, hindi naman po ata tama yun. Kailangan din namin itong bukirin. Huwag nyo kami paalisin. Hoy bata! Sino ka ba? Wala kayong karapatan dito. Umalis ka sa harap ko. Kaoro, hindi kami aalis dito. Anak, May tama na! karapatan kami dito sa Tama lupa. na! Tumahimik ka na muna. Kaoro, kung ano man plano mo, huwag mong gawing personal. Maghanap na kayo ng ibang bukit na pagtataniman. Tay, naalala ko, may nakita po ako kaninang pala. Yung sa public attorney's office na palabas, yung tumutulong sila sa mga tulad nating mahihirap. Pala, nose. Hindi nose na ilong ha. Kaalaman, nose. Hashtag pala, nose. Hawak lang kapatid, kaibigan. Hindi tayo papabayaan. Di niya tayo iwanan. Nandyan siya at nagbabantay. Ama at kami iyong tulungan. Mabigat ang aming pinapasan. Tulong mo'y aming kailangan. Ang tungkulin ay maghampanan. Sa'yo, Ama, kami magpakailanman. Magpakailanman. Magandang umaga po, attorney. Magandang araw naman, Mr. Bables. Anong maipaglilingkod ko? Attorney, pinapalis na po kami ng may-ari ng lupang sinasakaan ko. 30 years na po kami nagtatanim doon simula pa sa tatay ko. Wala ba akong magagawa doon? Mabuti po at lumapit kayo. Dahil hindi ganun kasimple ang pagpapaalis sa mga agricultural tenant na tulad ninyo. Mayroon po tayong batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ninyo. Ganun po ba? Kala ko wala na akong laban sa may-ari ng lupa.
Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kaso nyo. Tutulungan ko kayo dahil mandato po ng PAO na ipaglaban ang karapatang pantao at magkaroon ng tunay na pagkakapantay-pantay. Bawat nilalang may karapatan, buhay na ligtas sa pagdaramdam, walang panganib, gutom at uhaw, na hawak kamay ang kalayaan. Hindi mapagsasamantalahan, abot tanaw ang kasaganaan, nadarama ang kapayapaan na may samyo ng kapanatagan. Hindi mapagsasamantalahan, abot tanaw ang kasaganaan, nadarama ang kapayapaan na may samyo ng kapanatagan. Maraming salamat po, attorney. Oo nga, attorney, maraming salamat po sa pagtulong po sa amin, tay. Meron na tayong pag-asa. Ngayon lang kami nakaramdam na may kakampi pala tulad namin magsasaka. Sa katunayan po, sir, ang aming opisina ay nagsimula bilang Tenancy Mediation Commission o TMC at naging Office of the Agrarian Council o OTAC. Sa panahon ni Diosdado Macapagal, na ang pangunahing layunin ay tulungan ang mga magsasaka. At noong panahon naman ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging Citizens Legal Assistance Office o CLAW at pinalawak ang serbisyo nito para tulungan ang sinumang mahirap na nangangailangan ng libreng legal na tulong. At pagkatapos ng EDSA Revolution, naging Public Attorney's Office na ito. At mula noon, patuloy ang aming serbisyo sa mga taong walang kakayahang kumuha ng pribadong abogado, lalo na sa mga kaso ng mga magsasaka. Pinapagod mo na naman kami. Good morning, sir. Ano pong atin? Good morning, sir. Itong inquest ko, may kasong Bausi tsaka Article 151. Sige, sir. Antayin na lang po natin. Pag nabakante si attorney, upo po muna sila. O yun, tara, upo muna tayo. Huwag ka nang mag-resist. Sige, diyan ka lang. Ay. Magandang araw po. Tama po ba kayo po si Mr. Jonathan Malambing? Opo. Ako po pala si Attorney Baladong ng Public Attorney's Office. Sa pagkakataon pong ito, kayo po ay sumasailalim sa inquest proceedings. At ako po muna ang mag-a-assist sa inyo pansamantala. At ayon po dito sa ulat po ni Officer Andrade, nagsampa po ang inyong asawa ng vowsy laban sa inyong pananakit. At meron pa po kayong resisting arrest. Ano pong nangyari, Mr. Malambing? Ganito po kasi. Dito na ako. Anong pagkain? Ito, binili ko kay Aling Nora. Di ako nakapagluto kanina eh. Ayaw mo na ba akong ipagluto? Hindi sa ganun. Masama kasi pakiramdam ko talaga. Di ba ang sabi ko sa'yo, ha? Ipagluto mo ko. Ha? Hindi mo po naiintindihan talaga yun? kaya kasi masama pakiramdam ko. Masasama talaga pakiramdam mo. Ha? 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 Nabigla lang talaga ako, attorney. Dala ng matinding pagod, lalo na kapag umuulan at bumabaha. Paano ka naman sumuway sa umaaresto sa yung pulis? Kasi po natakot ako sa mga pulis, kaya tumakbo po ako at nagtago.
Naunawaan ko po kayo. Ngayon po, mayroon pong kasong laban sa inyo. Susundin po natin ang tamang proseso. Ang Public Attorney's Office ay naririto hindi lamang para sa mga biktima, kundi maging para sa mga akusado. Dahil ang hustisya ay hindi lamang nakabatay sa parusa, kundi sa patas na proseso, pagkakapantay-pantay at katarungan. Dahil ang tunay na hustisya ay umiiral lamang kung ito ay para sa lahat. Kung ikaw may gagampanan, tayong lahat may iwanan. Kabataan, pag-asang tunay, paghahanda ay kailangan. Ama't ina nag-aalala, paano bukas kung wala na? Pagmalasakit ang tuwina, anak na mahal, ihanda na. Mga supling ng inang bayan, sila na ang kinabukasan, bayang Pilipinas na mahal. Mga supling ng inang bayan, sila na ang kinabukasan, bayang Pilipinas na mahal. Pangarap na minamasdan, pagmalasakitan ng mga anak ng inang bayan. Sana'y may pag-uusig, Tatag ng bayan ililikling, walang malapitan papanig, dumarating lingap ng langit, bayang lumuluha sa saya, hindi lang hamog ng ligaya, tagumpay ng misyon ng masa, naghari batas at hustisya. Ang nagtakas ay bumasa, ang rapi at tumabang, parang hangin na nagwawasak, na parang sa sabong kumpas, bayang lumuluha sa saya, hindi ng hamog ng ligaya, tagumpay ng misyon